Hi guys! Nandito kami sa park ngayon, naglalaro ng mga bata at ako naman ay pa-chill-chill lang habang sila ay binabantayan. Ayan mga guys, oh. So, i-continue natin mga guys ang yung vlog ko dati na kung paano ko na-meet ang aking mister at yun na nga nung time na naandun kami sa Pilipinas ay dinala ko siya sa Baguio, sa Bigan, para naman kahit naman papaano, at least kahit 2 weeks lang siya doon sa Pilipinas, marami siyang mapuntahan na place. Kasi malayo naman kasi doon sa amin mga guys, malayo sa Manila, nandun kami sa Ilocos. Kumbaga, kababayan ko si PBBM. Ilocosor kami, pero Ilocos Norte naman si PBBM. At saka mga guys, nung time na nandun kami sa Pinas, kasi tag-ulan, kaya grabe kaya ang awa ko sa asawa ko dati dahil nagtai siya dahil sa mga kinakain niya siguro, nanibago siya sa pagkain Pinoy, ganyan. Tapos sa tubig, kasi dinala ko siya sa ospital, sabi ng doktor, nanibago daw siya sa tubig, kaya nagka-diarrhea siya. At saka, sabi ng asawa ko na doon muna kami sa city, doon sa Smurf Hotel. Doon muna kami mag-stay para maiwas muna siya sa mga kinakain niya ba doon. Kasi syempre mahilig kami sa pagkain na yung hindi niya makain dahil ang mga kinakain namin is mga may bagoong ganyan. Kasi ang unang tinikman niya kasi na pagkain noon mga guys is adobo. Adobo, mga ganyan, yung mga may sauce. Kasi ang dati kong niluluto nung nandun pa kami sa Qatar, nung bago kami umuwi, yung may menudo, tapos chicken curry, yan ang mas marami kasi na niluluto ko. Hindi ako masyadong nagluluto ng ibang mga pagkain natin na yung afritada, ganyan. Basta may mga sauce. Pero nung matagal-tagal na, nung nakabalik na kami sa Qatar, ayun, nagluluto na ako ng kung ano-ano, basta may sauce, wag lang may sabaw. Dahil ayaw na ng may sabaw. Gusto niya yung may sauce talaga. Kaya, doon ako naawa talaga ako dahil pag nakikita ko siya na yung sumasakit yung tiyan niya, ala, grabe. Kaya naman sabi niya sa akin, nung nakita niya ang bahay namin, dahil ang bahay namin ay tumutulo pag umuulan. Kasi nung na-eksakto kasi na umuulan nung pagbakasyon namin mga guys, kaya doon niya nakita. Kaya nung pagbalik namin sa Qatar, nag-usap kami about sa bahay. Kaya nagpatayo kami ng bahay mga guys, pero hindi pa naman siya natapos exactly dahil nung pandemic kasi na taon na, syempre nawalan din siya ng trabaho nung pandemic, kaya hindi na namin naituloy hanggang ngayon. Kaya may awa ang Diyos, by next year siguro ano na namin yung bahay namin, tutuloy na namin ulit yon para matapos na, para naman kahit papano may matirhan naman yung mga anak ko, at saka may uuwian din kami pag magbakasyon kami, ganun. At nung time na pagbalik namin galing sa Pilipinas mga guys, after 3 months, nagbuntis na ako kay Iris dahil nung time na yun kasi, tinanggal ko na yung paninigarilyo. Kaya minsan hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi na, minsan sabi nila, ang hirap-hirap daw tanggalin ang sigarilyo. Pero ako guys, sa totoo lang, in 1 month, natanggal ko ang paninigarilyo dahil lang sa tulong ng nicotine. Yung nicotine na chewing gum, yun ang binili sa akin ng asawa ko na pinangtanggal ko sa aking pag-UC. Diyos ko, grabe ang pag-UC ko dati mga guys, kung paano ako magsigarilyo, isang box, maghapon ko lang yon. Kung minsan pa nga nanginginig na yung kamay ko pag hindi ako nakapagsigarilyo. Kaya sa awa ng Diyos, simula nung nagkakilala kami ng aking asawa, lahat ng bisyo ko natanggal dahil lang sa kanya. Dahil parang siguro, he changed my life nga, sabi nila. Kaya sabi ko sa asawa ko na simula nung nakilala kita parang nagbago lahat, sabi ko sa kanya. Tapos tawa naman siya ng tawa. Mas lalo daw siya. Nung nakilala daw niya ako, nagbago daw din ang takbo ng buhay niya dahil noon daw, nung wala pa daw
nung hindi pa daw kami nagkakilala at wala pa daw siyang anak, parang isigulaki lang daw siya, yung parang, bahala na bukas, parang ganun ba daw. Kaya sabi niya sa akin na I am very lucky to have you, sabi niya sa akin. Eh, sabi ko naman, di mas lalo na ako dahil ikaw ang nagbago ng buhay ko, sabi ko naman. Pero in fairness mga guys, yung asawa ko hindi siya mayaman, pero mayaman siya sa pagmamahal. Mahal na mahal ako niyan mga guys, at saka yung anak ko na nag-aaral sa Pilipinas, siya ang tumutustos doon. Siya ang nagpapaaral doon sa anak ko sa Pilipinas. Kaya sabi ko naman sa anak ko na nag-aral siyang mabuti dahil bihira ka nang makakita ng ganun na na yung hindi mo kadugo tapos 'di ba, yung todo support sa. Kaya sabi ko sa anak ko na mag-aral kang mabuti para naman kahit papaano may maano na yung kumbaga masaya naman yung tao na nakita yung tumutulong sa na nakikita niya na ginagawa mo din ano ba 'to? Pinupursigi mo din ang pag-aaral na gano'n ba. Kaya at least kahit na papaano yung anak ko naman ay with honors nung nag-graduate siya ng K-12. Kaya ayan mga guys, sana may natutunan na naman kayo dito sa aking video na 'to mga guys, at pauwi na kami dahil medyo uulan na. Kaya thank you for watching guys. God bless you all. Mag-ingat po kayong palagi. Kung sino pang hindi nakapag-subscribe diyan, please don't forget to press the bell button below so para updated kayo palagi sa aking mga videos. Salamat. Bye.